Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Gusto ko lang pong ibahagi yung naranasan namin dati nung miyembro pa ako ng mga kabataan sa simbahan namin. Malalapit talaga kami noon sa mga nagsiserbisyo sa simbahan, lalo na sa mga nakakatanda sa amin. Palagi namin silang tinutulungan kapag may mga event sa simbahan at doon na nabuo yung turing nila sa amin na para nila kaming mga anak. Sa lahat ng mga tauhan ng simbahan sa amin, sa totoo lang, ang pinaka-strikto ay yung mga manang namin. Para silang si Miss Minchin. Konting baling galaw mo lang, nakatingin na silang lahat sa'yo. Hindi ka naman nila ipapahiya o kung ano man, pero syempre sa sarili mo, mahihiya ka na lang din. Pero sa lahat ng mga manang sa amin, si Aling Flor ang pinakamabait. Para talaga siyang nanay naming lahat. Maging yung mga kaparian, sobrang gustong gusto si Aling Flor. Always present din kasi yun sa simbahan. Retirado na yun eh. Wala naman daw siyang ibang ginagawa sa bahay nila, kaya iginugugol na lang niya yung oras niya sa pagsisilbi sa simbahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, nagkukubli pala yung iniinda niyang sakit. Hindi kami sobrang sigurado kung ano ba yung sakit niya ha. Pero sabi nung iba, malaki daw yung puso ni Aling Flor, kaya nahihirapan na daw itong makakilos. Napapansin nga din namin yun sa tuwing maglalakad siya sa paligid ng simbahan. Mabilis siyang hingalin. Kaunting ikot lang, makikita mo na yun na nakaupo na ulit at abot ang paypay. Nung minsan ngang nagkaroon ng malaking selebrasyon sa simbahan, absent siya. Na sobrang pinagtakhan naming lahat kasi ni minsan hindi yun uma-absent lalo na sa ganoong kalaking selebrasyon. Nabalitaan na lang namin na na-confine daw si Aling Flor sa ospital dahil nanakit daw yung dibdib niya. Ngunit isang araw, nagtaka na lang kami nang napapadalas na yung mga araw na hindi nagpapakita si Aling Flor sa simbahan. Hindi na daw alam ng mga kasama niya kung bakit lagi itong wala. Nagtaka nga din kami noon kasi wala man lang ni isa sa kanila ang nagkusang puntahan ito sa bahay at tignan kung ano bang nangyayari. Gabi noon ng Sabado. Halos ating gabi na kaming nakauwi kasi may ginagawa kaming project ng mga kabataan noon sa simbahan. Habang naglalakad, may naaaninag kaming figurang kulay puti malapit sa altar ng simbahan. Nagkakatakutan pa nga kami nung una pero sabi ng youth leader namin, bakit ka matatakot? Nasa simbahan ka. Kung may lugar nga na ligtas sa mga pangyayaring paranormal, sa simbahan yun. Lumapit kaming lahat sa entrada ng altar at nagulat kami nang makita si Aling Flor na nakaluhod sa harap ng altar na tila ba taimtim na nagdadasal. Sumigaw ang isa sa amin at tinawag ang pangalan ni Aling Flor. Tumigil ito sa pagdadasal, tumingin sa amin at kumaway na para bang sinasabi nito na narinig niya kami. Dahil nga gabi na, nagpasabi kami kay Aling Flor na mauuna na kaming umuwi. Tumango naman ito at nagpatuloy sa pagdadasal. Kinabukasan, nagtaka na lang kami nang may kumpulan na sa simbahan. Mahahalata mo na gulat at alala ang mga ekspresyon ng mukha nila. Siyempre, nakiusyoso na kami. Ganun na lang ang gulat namin nang marinig na patay na daw si Aling Flor. Biglang sumingit yung youth leader namin at tinanong kung kailan daw. Ayon kay Father, kagabi lang. Sinabi namin na imposibleng mangyari yun
Kasi nakita pa namin si Aling Flor na nagdadasal sa altar bago kami umuwi. Sa katunayan nga, kinausap pa namin. Imposible daw mangyari yun dahil simula nung hindi na nagpupunta sa simbahan si Aling Flor, nakaratay na daw ito sa ospital at nung gabi na yun ay namaalam na. Gulat na gulat kaming lahat na nakakita kay Aling Flor nung gabi na yun. Kung namatay na pala siya ng parehas na oras, malamang ay kaluluwa na niya yung nakita namin. Kahit sa huling oras ng buhay ni Aling Flor, pinili pa din niyang magdasal sa altar at bumalik sa simbahan. Ibang-iba talaga si Aling Flor sa lahat na nagsisilbi sa simbahan namin. Hello po. Eric na lang po ang ipangalan niyo sa akin sa kwento kong to. Choir master po ako sa cathedral namin dati nung medyo bata-bata pa ako at kaya pa ng oras ko na magturo ng mga kanta sa simbahan. Sa totoo lang po, medyo partikular talaga ako sa mga kinakanta sa cathedral namin. Gusto ko po kasi na maging instrumento ang mga boses namin para maramdaman ng mga tao yung mensahe ng kanta habang nagmimisa. Gusto ko na palaging tama ang tono, tama yung second voice at laging sakto ang pasok namin sa mga tugon sa pari. Ayoko po kasi talaga nung basta na lang makakanta kasi sa isip ko, ginagawa mo yon hindi lang para sa sarili mo kung hindi para sa Panginoon. Sa totoo lang po ay hindi ko inasahan na out of all places, dun pa sa paligid ng simbahan namin mararanasan ang pangyayaring ito. Siguro nagkataon lang, pero marami na din po kasi kaming naririnig ng mga kwento-kwento ng mga nagpapagala-galang kaluluwa doon sa paligid ng simbahan. Minsan sa mga sakristan, pero kadalasan doon sa mga utility ng katedral namin. 11:00 na siguro yun ng gabi. Sa pagkakatanda ko, may bagong areglong inilabas para sa mga kinakanta namin sa simbahan. Dahil nga bagong areglo yun, gusto ni Father na magmimisa kinabukasan na subukan yung mga bagong areglo. Kung maganda, itutuloy na namin gamitin yun sa mga susunod na misa. Mahirap yung bagong areglo na yun. Kasi maliban sa second voice, may 2 boses pa na madadagdag. Magaling yung mga awit namin sa choir na yon na sobrang proud na proud din ako. Marunong din silang sumipat ng mga areglo sa kanta. Pero sa hindi mawaring dahilan, may isang parte ng kanta na yon na hindi talaga sumasakto yung tono. Maganda sa umpisa, pero kapag tumataas, nagsasabog-sabog na yung tunog. Nung una, okay pa ako. Hinahayaan ko lang. Pinapaulit-ulit ko lang yung kanta kasi kako, baka nagwa-warm up pa at eventually, masasanay din sila doon sa transition ng kanta. Pero nung tumagal na, uminit na talaga yung ulo ko at tinanong ko na sila kung sino ba yung nagkakamali. Pero walang umiimik sa kanila. Tinginan lang sila sa paligid at hinihintay kung sino yung sasagot. Pero wala talagang umaamin. Siguro, natatakot din na baka mapahiya. Kaya kesa mabigyan ng spotlight yung pagkakamali niya, wag na lang umamin. Normal naman yung ganon kaya inintindi ko na lang. Inulit pa namin na makailang beses yung kanta. At ganon pa din. Pero ngayon, mas obvious na yung pagkakamali sa nota. Alam mo yung parang nananadya na? Kaya sa inis ko, pinaggrupo-grupo ko sila at isa-isang pinakanta. Okay naman. Sabi ko, isa pa ng sabay-sabay. Okay naman. So sinabi ko, kaya nyo naman palang ayusin. Bakit hindi pa ginawa kanina? Di sana nakauwi na kami. Tahimik ang lahat kasi mainit na talaga yung ulo ko.
Mag-aalauna na kasi yun ng madaling araw at gustong gusto ko na ding umuwi. Habang tahimik ang lahat at salita ako ng salita, nakakarinig kami ng boses sa labas lang ng pintuan nung kwartong pinagpapraktisan namin. Sabi ko sa mga kasama ko na tumahimik muna. Narinig namin at tawang-tawa pa ito at bandang huli, tila ba kinakanta niya yung kanina pa namin pinapractice na kanta. Biglang pumitik sa utak ko na baka siya yung naninira nung areglo namin kanina. Agad akong lumabas ng pinto at sa gulat ko, walang ibang tao doon. Tumahimik na ulit ang paligid. Dahan-dahan na akong nilukuban ng kilabot noon at napatingin na lang sa mga kasama ko. Nakitang-kita mo din sa mga mata nila na takot na din. Wala akong sinayang na oras at sinabihan sila na mag-ayos na ng gamit at umuwi na kami. Nung una, nag-aakto pa kaming normal, ngunit nung patayin na yung ilaw sa loob ng kwarto, sabay-sabay din kaming nagtakbuhan palabas. Yun ang una't huli kong na-experience sa simbahan namin. Sabi nung iba, marami pa daw. Pero buti na nga lang at hindi ko na yun naranasan. Magandang araw po sa lahat. Hiner po ang pangalan ko pero Jean po ang tawag sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko. Mahilig po talaga akong umakyat sa bundok tsaka mag-explore ng mga lugar. At isa itong na-experience ko sa mga hindi ko makakalimutan dahil unang beses ko lang makakita ng ganito. Nangyari po ito noong magdesisyon kaming mag-hiking sa Banahaw. Excited kami noon kasi nagpapakondisyon talaga ako ng katawan dahil matapos noon, aakyat naman kami sa Pulag. Siguro hindi naman to sobrang nakakatakot, subalit higit na pagtataka lang ang maibibigay nito sa inyo. Ang balak talaga namin noon ay mag-hike paakyat, mag-set up kami ng kampo, mag-overnight, tapos bababa na. Ganun lang. Simple. Medyo eksperyensado na din yung mga kasama ko kaya sobrang hassle-free nung pag-akyat namin. Ang bibilis din kumilos pati na din yung mga guide namin. Maganda yung naging overall experience namin paakyat. Pagdating namin doon sa napili naming campsite, nag-set up na kami agad tapos naghanda na din ng makakain namin. Sarap sa pakiramdam sa totoo lang. Ang saya din ang kwentuhan namin sa bonfire. Noong nasa loob na kami ng tent at medyo malalim na ang tulog, nagising na lang kami sa tunog ng mga kampana. Labasan kaming lahat noon sa mga tinutulugan namin kasi saan naman kaya manggagaling yun? Una, nasa taas kami ng bundok at pangalawa, nasa gitna kami ng gubat. Tinginan kaming lahat sa pagtataka kasi napaka-imposible namang galing pa sa baba yung tunog na yun tapos maririnig namin sa taas ng ganoon kalakas. Maya-maya pa ay may nakita kaming linya ng mga sulo na naglalakad sa malayong parte na ng gubat. Kahit naman medyo malayo kami, alam naman namin na apoy yung ilaw na yon kasi malikot yung liwanag. Di namin alam na may dala palang binoculars yung isa naming kasama. Sinabi namin na baka pwede niyang tignan kung ano yung nangyayari. Ayon dito, may nakikita daw siyang isang maliit na kapilya doon sa malayong parte na ng gubat kung saan nakaupo daw ang ilang tao na may dalang sulo. So tama nga kami. Sulo nga yung nakikita naming liwanag. Usap lang kami ng usap nang magulat kami nang bigla niyang maibato yung binoculars niya at gulat na sinabing nakatingin daw dito yung mga tao. Pagharap namin doon sa liwanag ng sulo, bigla na lang yung nawala. Madilim na ulit ang paligid at maging yung tunog ng parang kampana, wala na din.
Puro kuliglig na lang ulit yung naririnig naming magkakasama. Dali-dali kaming nagsipasukan sa loob ng mga tent namin at naghintay na lang ng mga susunod na mangyayari. Awa naman ng Diyos ay wala namang nangyari sa aming masama. Ngunit nung umagang yun, dali-dali kaming nag-impake at bumaba na agad sa bundok. Ayaw na naming abutin ng hapon o gabi sa takot na makasalubong ulit yung mga taong nasa kapilya sa gitna ng gubat. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Jeneline. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong naranasan namin ng pamilya ko, kamakailan lang. Sa hindi ko po mawaring dahilan, suking-suki kami ng mga misyonaryong nangangatok sa mga bahay-bahay. Minsan nga biniro ko pa yung asawa ko na kahit hindi ata kami pumunta sa simbahan, para na din kaming nakakapagsimba kasi linggo-linggo may nagpupunta sa bahay namin para magmisa. Okay lang naman po sa amin yun, kaya palagi din namin silang pinapapasok at iniistima ng mabuti. Alam naman po namin kung gaano kahirap yung ginagawa nila. At isa pa, mabuti naman ang intensyon nila. Pero yung bahay kasi namin, kahit ilang alagad pa ng simbahan ang pumasok doon, tila ba naging pugad pa rin ng mga kakaibang nilalang at espiritu. Ang kadalasan naming nararanasan ginagaya yung mga miyembro ng pamilya namin. Hindi ko naman masasabing mapanakit ang mga nilalang na ito. Siguro masasabi ko na lang na pilyo o pilya. Di naman namin alam kung babae ba yun o lalaki. Basta mapaglaro sila sa amin. Tipikal na sa amin yung nawawala ng mga gamit, tapos makalipas ang ilang araw, makikita na lang namin kung saan-saan. Ngunit ang hindi namin inasahan nun, na ang susunod pala nilang gagayahin yung mga misyonaryong palaging pumupunta sa bahay. Sa dami ho na nagpupunta sa amin, merong isang grupo na parang naging regular na doon sa lugar namin. Kilala na sila ng mga tao at palagay na din ang loob namin sa kanila. Sabado yun ng gabi. Sa bahay namin, maaga po kaming natutulog. Siguro mga 9:00 ng gabi, patay na lahat ng ilaw at naghahanda na kaming matulog noon. Ayoko po kasing napupuyat, lalo na yung mga anak ko. Nakahiga na kaming mag-asawa nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga katok sa pintuan. Mababagal na katok yun at ang nakapagtataka, matapos ng 2 malalakas ngunit mababagal na katok, titigil siya tapos kakatok ulit. Agad na bumangon yung asawa ko upang tignan kung sino ba yun. Bago pa man siya makalabas ng pinto ng kwarto, bumangon na din ako. Para kako kung ano mang mangyari, may kasama yung asawa ko. Sa sobrang lakas nga ng mga katok, nagising din yung mga anak namin. Nagkatagpo-tagpo pa kaming lahat sa sala. Bago buksan ng asawa ko yung pinto, sinabi ko na silipin muna namin sa bintana kung sino yun. Pagtingin namin, sinabi ng asawa ko na si Bob daw yung nasa pinto. Isa si Bob sa mga regular na nagpupunta sa bahay namin na misyonaryo. Bahagyang nawala yung kaba naming mag-anak. Bumalik na sa kwarto yung mga bata at pinagbuksan na ng asawa ko sina Bob. Ngunit sa gulat ng asawa ko, pagbukas niya ng pinto, walang tao sa labas. Sumambungad lang sa kanya ang napakalamig na hangin na nagpanginig sa buong katawan niya. Inilahad pa nito ang ulo niya sa labas upang tignan kung nasaan yung mga taong kanina pa katok ng katok. Pero wala na sila. Agad nitong sinarado ang pinto dahil sa nararamdamang takot. Ngunit bago pa man kami makapasok sa kwarto, ayan na naman ang mga katok.
Ngunit ngayon, mas malalakas na ito at mas mabilis. Akala nga namin nun masisira na yung pintuan namin kasi nayayanig na pati yung mga pader. Sumigaw yung asawa ko at tinanong kung sino ba yung kumakatok. Ngunit walang sumasagot at patuloy lang ang mga ito sa pagkalampag sa pintuan namin. Maya-maya pa ay naisip namin na baka pinaglalaruan na naman kami ng mga elemento sa bahay. Nagdasal kaming mag-asawa sa tapat ng pintuan at tinapatan ng malakas na kalampag. Habang nilalakasan nila ang pagkatok, nilalakasan din namin ang pagdadasal hanggang sa tumahimik na ulit ang paligid. Nakatulog naman kami ng maayos nung gabi na yon, ngunit agad naming pinuntahan ng simbahan upang sa muli ay pabasbasan yung bahay namin. Isa pa naming ginawa ay nagpatawag na kami ng albularyo upang itaboy kung anuman yung naninirahan sa bahay namin. Awa naman po ng Diyos ay naging mas matahimik na yung paligid. May mangilan-ngilan pa rin kaming nararamdaman at nakikita, tulad nung palaging may nakasilip sa mga bintana namin paggabi. Pero hinahayaan na lang namin. Ang importante ngayon, hindi na sila nakakapasok sa loob ng bahay namin. Hello po sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Arman. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging experience ng kapatid kong si Bobby nung sinubukan niyang pumasok sa pagpapari nung kabataan pa niya. Papangunahan ko na po kayo na hindi po siya nagtuloy sa pagpapari at ang pinakadahilan ay ang pananatili niya sa siklusyon. Matatawag na din natin sigurong initiation yun bago ka magpari. Hindi ko lang sigurado kung ginagawa pa din ito hanggang ngayon ha, pero sa palagay ko po ay oo. Pero isa kasi ito sa paraan para tignan kung gaano ba talaga katatag ang pananampalataya ng isang tao na gustong magpari bago ito magpatuloy. Sa pamilya namin, si Kuya Bobby talaga ang pinakadesidido na magpari. Idolo kasi niya talaga yung isa naming tiyuhin na namayapa na. Sobrang bait din nun ni Kuya. Ang hindi ko malilimutan sa ugali niya, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng ibang tao bago ang sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang siklusyon. Ayon sa mga narinig ko, lahat talaga ng mga taong gustong magsilbi sa simbahan o gustong magpari, susubukin talaga ng demonyo sa kahit anong paraan. Titignan nito kung mababali ba ang pananampalataya niya. Hindi naman kasi namin alam noon na napakarami palang isipin ni Kuya bago siya pumasok. At sa totoo lang, hindi din namin alam na may mga bagay pala siyang nagawa. Sabihin na lang nating mga kasalanan na ni minsan hindi niya sinabi o ipinaalam sa amin. Ang pinaka natatandaan ko lang na hindi mawala-wala sa isip niya noon yung pagkamatay ng isa niyang kaibigan nung mga bata pa sila. Na sa kung hindi mawaring dahilan, sinisisi niya yung sarili niya. Nalunod kasi yung kaibigan niya na yon sa isang ilog malapit lang dito sa amin. Alam naman ng mga tao na malakas talaga yung agos doon at pinagbabawalan yung mga hindi marunong lumangoy, lalo na ang mga bata na maligo doon ng walang kasama. Pero dahil syempre, papaglaro talaga tong sila Kuya. Naligo sila minsan kasama ang mga kaibigan niya. Marunong naman kasi silang lumangoy, kaya palagay ang loob nilang walang mangyayaring masama. Maya-maya na lang daw, bigla na lang lumubog yung isa nilang kaibigan. Biglang angat din daw kasi yung tubig noon. Sa kanilang magkakaibigan, parang si Kuya yung leader nila. Siya lagi ang nagdedesisyon kung anong laro at saan maglalaro. 20 minutos na ang lumipas pero hindi pa din lumulutang yung kaibigan nila. Kaya nagdesisyon na silang magtawag ng mga nakakatanda.
Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ng isa sa mga taong rumisponde yung katawan ng kaibigan ni Kuya. Wala nang malay at hindi na nila nagawa pang maisalba. Sinisi ni Kuya yung sarili niya doon kasi kung hindi siya pumayag na mag-swimming sila, di sana buhay pa ang kanyang kaibigan. Fast forward na nung nasa seclusion siya. Bago ka daw kasi magpatuloy, kailangan mo munang mangumpisal at sabihin lahat ng pinakatatago mong sikreto at kasalanan. Ito namang si Kuya, natakot daw kasi baka pag sinabi niya yung mga pinaggagagawa niya nung kabataan niya, baka hindi daw siya ikonsidera kahit pa makalagpas siya sa siklusyon. Ang hindi niya alam, lahat pala ng hindi niya inamin sa loob ng retreat house, maglalabasan. Dahil nga halos wala silang makausap doon at dasal lang ng dasal, wala din siyang ibang maisip kung hindi yung mga bagay na dapat ikinumpisal niya. Sinabi niya na marami siyang nakikitang mga bagay na akala niya totoo pero hindi naman pala. Sa madaling salita, para siyang pinaglalaruan ng isip niya. Para daw siyang mababaliw doon kasi kahit ipikit niya yung mga mata niya, parang nakikita pa din niya yung paligid. Inuusig daw siya palagi ng konsensya niya hanggang sa maisip niya na parang hindi siya karapat-dapat para magpare kung ganun palagi ang iniisip niya. Dahil nga hindi ka naman pwedeng lumabas na lang basta-basta, tinapos pa din niya yon. Ngunit nung bandang huli, hindi na din siya nagpatuloy. Gusto daw niya munang resolbahin yung gulo sa isip niya. Okay naman si Kuya ngayon. Nag-aral na lang siya ulit at sa kabutihang palad ay nakapangibang bansa. Nakapangasawa na din siya at mabuti na nga lang ay abot din ang suporta ng asawa niya sa kanya. Sinabihan namin siya na dapat ay sabihin niya sa asawa niya yung mga isipin niya at nang may makatulong siya sa mga panahong hindi niya ito kaya. Dala pa din niya yung pagiging responsable at mabuting tao. Ngunit ang naiwan daw sa kanya yung mga nakikita niya nung nasa seklusyon pa siya.